Paano kung ang pinatawad, tumanggap ng patawad, ay hindi marunong magpatawad, hindi marunong magbigay nito sa kapwa? Ang pag-aaral natin ngayon mula diretso sa katuruan ng Panginoong Hesus. Ang pamagat, The Cruel Servant or The Unforgiving Forgiven. Matthew 18:21-22. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Ang 7 sa numerology nila symbolizes perfection, tulad ng 7 days, 7 this, 7 that. Kaya ang tinutukoy ni Jesus, walang katapusang pagpapatawad ang igagawad sa ating kapatid. Si Pedro, parang akala niya very generous na yung kanyang offer na 7 beses ba siya magpapatawad? Kasi ayon sa kanilang kaugalian, magpapatawad ka 3 beses. Dinoble pa niya, 6 plus 1, naging 7. Pero kulang pa rin yun sa panukat ni Jesus. Para kay Jesus, only ang forgiveness. Walang ubos, walang katapusan. Matthew 18:23-25 sa pagpapatuloy. Sabi ni Jesus, sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinas siya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanya isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. So the case of this servant, it was impossible to pay. And there was unbearable payment being sold into slavery. Now, itong ibebenta mo ang isang taong hindi makabayad into slavery, yung pagbebentahan ng pambayad niya sa utang, this was in accordance with their law. This was in accordance with their traditions. So, ang ibinigay ni Jesus na halimbawa na ginawa ng hari sa hindi makapagbayad ng utang, ayon sa kanilang mga batas. Hindi unlawful, hindi illegal. Matthew 18:26-27. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanyang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. So kahit merong batas na pag may hindi makabayad ay pwede mo siyang ibenta at yung pinagbentahan ng siyang bayad sa utang niya, may lugar pa rin yung kabaitan, yung pagpapatawad, yung grace. Na siya namang nag-apil at pinag-apilan nitong alipin na mabebenta. Nagmakaawa siya. Sabi niya, bigyan niyo pa po ako ng panahon, makakabayad din ako. So, humingi siya ng tawad. At yung tawad na yun could be lessening or delay of payment. Or cancellation of debt. Cancellation of the implementation of the law. Cancellation of the law. Dapat natin ditong linawin at appreciatein yung parallelisms at saka yung mga pagtutunggali ng mga ideya dito. Lawful. It was according to their law, to their traditions, na ibenta ang taong ito, 10 ng kanyang asawa at mga anak. Pero yung lalaki nag-appeal sa grace. Nag-appeal sa for kindness. In other words, pwede rin naman pumili. Kahit may law, pwedeng piliin na maging kind. Pwedeng piliin na maging gracious, maging forgiving. Ngayon, pag hindi mo pinili yun, according to the law ka pa rin, hindi ka illegal, pero hindi ka kind. Matthew 18:28. So, pinatawad siya. Pinatawad, hindi lang sa kana siya magbabayad, hindi na siya magbabayad. Dapat napakaganda ng reaksyon ng katulong na ito dahil siya na mababaon sa utang, in fact nakabaon na nga at mabebenta para bayaran ang kanyang kasalanan, ay biglang nakalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. So, kapwa may utang. Pero itong kapwa alipin na may utang sa kanyang kapwa alipin na pinatawad naman noong kanilang Panginoon, much less ang utang. Ilang daang piso lang. Samantalang yung utang nitong original na pinag-uusapan natin, milyones. Tapos, there was singilan with matching cruelty. Sinasakal-sakal pa niya itong hindi makabayad sa kanya, gayong di naman ganong kalakihan ang utang. Matthew 18:29. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. So, this is hingi ng tawad or lessening or delay of payment, part 2.
Yung ginawa nung alipin 1 kay Master, ginawa ni alipin 2 kay alipin 1. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. So there is no cancellation of debt, part 2. There is no cancellation of the implementation of the law in this case. There is no cancellation of the law. What was implemented was punishment. So parehong may utang si servant 1 at servant 2. Si servant 1 pinatawad ng amo. Si servant 2 hindi pinatawad ni servant 1. At ipinataw sa kanya ang parusa according to the law. Samantalang si servant 1 ay inexempt sa parusa according to the law. Matthew 18:31, sa pagpapatuloy, sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayari niyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. This is an outrageous logic or idea. A very outrageous act, cruelty, an outrageous betrayal of the master, and betrayal of the goodness, kindness, and love of the master. Kung ano yung pag-ibig na in-apply sa kanya ng master, hindi niya in-apply sa kanyang kapwa, alipin. Gusto niya siya lang ang tatanggap ng patawad, pero siya hindi magpapatawad. Ipinatawag ng hari ang lingkod na yon. Napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Ganyan-ganyan, pag yung mga forgiven sinners sa church ay hindi forgiving, hindi kind. Pag sila ay mahilig maningil at magparusa. Sila na mga forgiven sinners lang naman ay hindi magpapatawad sa mga ibang kapwa sinners lang nila, ipapahiya nila, ibibisto, sisipain, lilitisin, at ititiwalag. Sila na tumanggap lang ng pagpapatawad at pag-ibig ng Ama ay hindi magbibigay ng ganong same patawad at same pag-ibig. Ephesians 4:32, binibilin sa atin, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Are we doing this? O eager lang tayo ang mapatawad, pero pagkapwa na natin na may kasalanan, sinichismis natin, pinag-uusapan, nililibak, hinihiya, sinisipa, sinasaktan. Matthew 7:2, for in the same way you judge others, sabi ni Jesus, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Kung paano mo sinusukat ang iyong kapwa, ganun ka susukatin ng Diyos. Kung nagpapatawad ka, patatawarin ka rin. Kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Matthew 18:34-35, at sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Kano naman kahirap maintindihan yung turo na yan ni Jesus? Na ikaw na pinatawad lang ng Diyos, dapat magpatawad ka rin. Pero bakit maraming relihiyoso, marami sa church, minsan nga church policy pa, hindi nagpapatawad. Ang gusto magpunish, magparusa, daig pa ang Diyos sa pagdidisiplina, nauunahan pa ang Diyos sa pagpaparusa. Jesus teaches the cancellation of debts, the cancellation of punishment for debts. In other words, Jesus teaches the cancellation of the law that punishes for debts. Yun mismong batas. Pag hindi mo in-implement, it's as good as canceling it. Pero sasabihin ng iba, dapat nating implement ang law kasi sabi ni Jesus sa Matthew 5:17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Yes, but we should define what fulfill means, which will be done later. Hindi ko mo sinabing Jesus came to fulfill the law. It is literal implementation of the letter and every letter of the law. Mamaya-maya, ating pag-uusapan yan. Sa John 8:36, balikan natin ang kabaitan ni Jesus at ng Diyos na ipinakilala ni Jesus. So if the Son sets you free, you will be free indeed. At yung dasal na itunuro ni Jesus, Matthew 6:12-14. And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. So bakit hindi ganyan ang policy ng maraming so-called Christian churches? Laging mangusig, manglitis, at magparusa.
Katuruan ba yan ni Jesus o katuruan ng Pharisees? Siyempre, pag kinukontra mo si Christ, ano ka, Antichrist? Ang linaw-linaw naman ang turo ni Jesus. Bakit kailangan nating kontrahin yan sa pagpipilit natin na maging legalistic? Jesus taught that if God implements forgiveness and not punishment, people were not qualified to implement the law. People were freed from implementing the law. People were freed from the implementation of the law. Sabi sa Matthew 5:17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga yon, kundi upang tuparin. And as we have said, define how Jesus fulfilled the law. It is not by literal implementation, kasi napakaraming laws na ang totoo ay nilabag ni Jesus. Sa Sabat, sa diet, at kung ano-ano pa. So anong ibig sabihin ng Jesus fulfilled the law? Jesus fulfilled the law not by literal implementation, but by redefinition. Reinterpretation of the law, revision of it, cancellation of many of those provisions, by updating contextual definition, and by clarification of God's real law, which is love. In other words, nag-introduce si Jesus ng konsepto ng contextualization, na yung konteksto, yung nangyayari sa kapaligiran, yung mga elemento ng kwento at mga pangyayari ay dapat isama sa desisyon kung papaano i-implement yung law. Hindi yung kahit na napaka-cruel, napaka-unkind, napaka-impractical, i-implement mo pa rin. No, Jesus contextualized the law. So, alin ang ginawa at alin ang itinuro ni Jesus? Punish others, debtors and sinners, or measure your own self? Ang totoo, yun ang itinuro ni Jesus. Sabi niya sa Matthew 7:3-5. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang tanong, kailan naman kaya niya maaalis ang lahat? Troso nga. In other words, kakamatayan na lang niya, hindi pa rin siya qualified mag-judge. Matthew 7:1-2, again, Jesus says, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. So gusto mong maging maluwag sa iyo ang Diyos, maluwag ka dapat sa kapwa. Sa mga maraming churches, parang napakalaking kapintasan na maluwag ka. Gusto nila mahigpit. Parang napakalaking kapintasan, kayo mabait. Ang gusto nila masungit. Malaking kapintasan na hindi ka legalistic. Dapat legalistic ka. Samantalang ulit tayo ng ulit na we are saved by grace. Dinidibdib ba talaga natin ang kahulugan nun? Romans 2:1, kaya nga, sino ka mang humahatol sa iba? Wala ka maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili dahil ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng ganoon. So why would any debtor want debtors or himself and herself to be punished? Pero pag gusto mong parusahan ang nagkukulang at nagkakasala, ikaw din paparusahan dahil sigurado rin naman nagkukulang ka at nagkakasala. Maaring sa ibang larangan, sa ibang bagay ang iyong kasalanan, pero ganun pa rin yun. Kahit iba ang hugis, iba ang kulay, kasalanan pa rin yun. So, makasalanan ka rin kung naghahatol ka sa iba. John 3:17, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Bakit maraming churches mahilig maghatol? In fact, pag tinignan natin ang history of the church or the churches, it's a history of judgmentalism, a history of punishing the other. Napakalayo sa katuruan ni Jesus ang tradisyon ng maraming tinatawag na Christian churches. So si Jesus, inililigtas daw niya ang tao. Saan? Ililigtas mula sa judgment, therefore ililigtas mula sa law. Ang tunay na culprit is the law, because the law is the basis for judging and punishing people. And when Jesus says that you are being saved, it also means you are being saved from the law itself, not only from the punishment of the law. John 12:47, if anyone hears my words but does not keep them, I do not judge that person, for I did not come to judge the world, but to save the world.
Namnamin natin ang sinabi ni Jesus. Kung may nakikinig ng aking mga salita pero hindi nila tinupad, salita na yun ni Jesus, hindi pa tinupad, sabi niya, I do not judge that person. Hindi ko pa rin siya huhusgahan. Hindi naman ako dumating para husgahan ang mundo, kundi para iligtas ang mundo. Para iligtas sa batas, para iligtas sa implementation ng law, at sa punishment ng law. So why will I judge a person kung hindi siya nakikinig? Kailangan siya ang sumuri sa kanyang sarili, kailangan siya ang magbagong loob. So to punish debtors, to punish sinners, is to punish oneself. Because oneself is also a sinner. Do not burn the bridge over which you too must pass. The bridge of forgiveness. Do not destroy the bridge of forgiveness for others not to pass. Because you too will need to pass over that bridge. Through that bridge, by that bridge of forgiveness. Namnamin natin ang tunay na kahulugan ng katuruan ni Jesus. Madalas, akala natin Christian idea yung ginagawa natin, pero Pharisaic pala, hindi Christian. Madalas, ang sinusunod pala natin, example of the Pharisees, not of Jesus. Kay dami-daming un-Christian practices, ang so-called Christian churches. Magmuni-muni tayo. Suriin natin, kasi ang tunay na pagsunod kay Kristo ay nagpapalaya sa sarili at sa kapwa. Nagpapagaan, nagbibigay ng kapahingahan. Pag-aralang mabuti what it means na ang pinatawad ay dapat magpatawad. At tayong lahat ay tumitindig dahil lang tayo pinapatawad. So wala tayong karapatan at hindi tayo inutusan ni Jesus na umusig, manghusga at magparusa ng sa tingin natin ay mga nagkakasala. Pag-isipan, i-apply sa buhay. God bless us all. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga praktikal na bagay, magdalanginan para sa isa't isa, makinig ng mga mensahe, at dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha, Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph.